Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas! Ngayon naman ay ating i-analyze itong quarterfinal match 2 between world number 1 Magnus Carlsen at Alireza Firouzja. Matapos ng talunin ni Alireza sa match 1 si Magnus, kinakailangang maghabol sa match 2. Pag naipanalo itong standard na ito, ay magkakaroon pa ng 2 rapid games para tuluyang makabawi at mapabagsak si Alireza dito sa knockout stage na ito. Ito po ang kanilang combination base ng mga pieces sa ilalim. Pare-pareho lang naman yan, tapatan, pero kakaiba ang pwesto. Nag E4 si Magnus, E5 si Alireza, G3. Ayun, fiangketo kagad. C6, C3, ginaya lang ni Magnus, G6. Parehong-pareho, symmetrical. Knight E3, Knight E6, gaya-gaya lang. Knight E2, Knight E7. Mukhang inaabangan niya lang ang hakbang ni Magnus at gagayahin niya. Rook F1, Rook F8. F4 at F5. Dito po kasi ang habol na lang ni Alireza tabla na lang eh. Kaya maaaring yan ang technique niya, gaya-gaya lang. Capture, capture, rook takes, knight takes at queen takes E4, queen takes E5. O diba? Mukhang effective ang plano ni Alireza. Queen B4, tiniret ang B7, B6. Ayun, maagang tumanggap ng bad move. Si Firouzja, dapat daw A5 at wag matakot na makain ng pawn sa B7 dahil may rook B8, Queen A6 and rook takes B2 na magkakaroon ng strong control ang black sa second rank. Yan ang dapat pala. Bawirin pala yung pawn. O pero nag B6, D4, atake sa queen, queen A5, hinamo ni Alireza at tinanggap na ni Magnus. Medyo nalinsad ang buto ng isang pawn na yan. Double pawn eh, mahina yan. D5, ayun na, ginamitan na ni Magnus ang matinding teknik. Kinapture at nagcastle. Okay, queen side. Dahil, ayan, babawiin din naman pero pag nabawi yan, ako, delikado D7. Rook C8, Knight takes D5, Knight C6, Bishop E3, Knight E6 para walang Bishop G5 check. Bishop G2, King E8 at nag A3. Ayan, kunat-kunat muna, kunakunachi. Knight F4, G5, Knight H3, threat sa pawn, H6, depensa, and Knight F2. Good move by Magnus dahil naispatan niya na ang D6 square ay nako. Pag Knight E4, ayan na, lulundagan na yan dyan. D6, Knight E4, and Bishop E5. Talagang pinaghandaan ni Alireza na para sumakto Bishop E5, depensa sa D6, pero sa F6 chumek, King F8, Knight D7 check, King G7 at kinapture na. So dito ay tiniknikan ni Magnus kasi malakas ang loob niya sa exchange dahil nasa kanya ang bishop pair. Nako, ang lakas niyan mga kamatyas. Iba ang may bishop pair sa ganitong open position. B4, another good move. Takes, takes, at nag-G4, King B2. Ayun, galing, no? Ganda ng B4. Parang nakakatakot na tipong na-weak ang C3 pero pag King B2 na kita ni Magnus yan na solid pa rin ang puti. Rook B8. Ayan, threatening. A5. At nag-Knight C7. Okay. May threat sa Knight. Takes, takes. Knight B5 at nag-Rook D7. Ayan, threatening. Bishop D5. Yan ang paparating na malakas. At nag-King F6. Ayun, tuluyan ng nagbagsakan ng mga persadong capturing yan eh. Kasi mabibitin yung Knight pag umalis ang tore. Ayan, bagsakan ng mga pawn sa queen side. Connected pass pawn. Nag-Rook A6. Pressure. King G5 ilag. At nag-Rook A8. Ayan, naging sigurista na dito si Magnus. Para hindi na makagulo-gulo pa ang tore, kailangan ng hamunin. Yan ang tamang timing ng mga exchange na dapat bitawan. Rook B6, umiwas naman si Firouzja para talagang manatiling may panggulo pa. Nag B5, pinagtibay. Yan, tawag natin dyan, sinisemento. No? Sinimento na yung bishop. Bishop D3, talagang habol na maka-counter. And very simple, Rook A5. Okay, kailangan may tiyaga mga kamatyas. At nakikita ko dito, no, para makatulak ng C4, King B3, C4, C5, wala na. Super deadly na ang paparating na threat. At nag-E4. Ayan na, syempre, para maka-E3, E2, makapanggulo-gulo. Nag-King B3 na nga, hindi na pinansin yan. E3 diretso. At nag-C4, King F5, at nag-Rook A8. Ayun.
Dito po, sumuko na si Perusia. Bakit? Kasi wala na, anytime magsi-C5 na. Itong Torre naman, pag nag-E2, pupunta dyan sa E8 para ma-hold yan. Maka-cut off ang king. Pag naman nag-king E5 dito, may rook E8 check. At kapag nag-king D4, rook D8 check. Ayun, bibitaw sa bishop. Bibitaw. O, king C5 or king E5, bibitaw eh. May ganun eh. Okay? Talagang nakabawi si world number 1 Magnus. Nakakabilib. Dahil usually pag natalo ka na ng first long game, wala na, tabla na lang yun eh. Di ba? Usually ganun eh. Pero nakabawi si Magnus. Ibang klase ang kanyang fighting spirit. Kaya ngayon, ating pasadahan ang 2 tiebreaker rapid games. Tuloy-tuloy na ba ang momentum ni Magnus o kaya pang pigilin ni Alireza at siya pa rin ang manalo? Yan ang aalamin natin. White dito si Alireza nag C4. Ayan, sa real chess, yan po ay English opening. Nag Knight F6, B4, C5. Maagang bad move na binigay sa tirang yan. Dapat daw po ay C6 lang. Okay, ayun may simple threat doon sa H2 kagad Ganyan po ang Fischer Random isang tira lang or pangalawa may mga threat na kaya kailangan matalas ang mata rito. Nag C5, B takes C5, Queen takes H2, Knight F3, ayun, bad move na naman. Pero ang gusto lang talaga ni Alireza dito, Knight F3, madepensahan yung Knight. Pero dapat daw po tira Knight G3. Grabe, magkatabi na lang yung dalawang Knight. Yung isa pang mali ang napili. Queen takes G2 and Knight F3. Ayun, lamang ang puti. Developments kasi tapos Queen pa lang ang nagagalaw ng black eh. Balik tayo. Pero nag Knight F3 kagad si Alireza, Queen C7, threat sa pawn, nag D4, depensa, at nag B6 para basagin na, nag E4, hindi pinansin. Takes E5. Yun pala ang gusto mangyari. Rook B8, good move, threat muna sa Queen. Queen D3 and Knight G4, another good move by Magnus. Aba, yan ang mabigat. Binigyan niya pa kasi ng buhay si Magnus, tatablan na lang ang second game Nagkaroon pa tuloy. Ayan, nag-castle. Wait lang po pakita ko lang po para malinaw sa Fischer Random, hindi pa nagagalaw ang Torre at King Jan. Babangga ko lang yan sa Torre, magka-castle na yan. Kung yan po ay real chess, ang gamit, italon lang ang King Jan. Considered castle king side. Okay? Kumapture sa D4. Another bad move by Magnus. Dapat daw po ay Knight G6. Gisingin na ang isang Knight. At para mapagtakpan din ang threat na Queen takes H7 na paparating. Okay? Ayan, balik tayo sa C takes D4. Queen takes D4 at nag F5. Ayun, hindi sumasang-ayon po ang evaluation bar sa tira na yan. And then, pasan capture, good move and force Knight takes F6 kasi nakabitin yung Knight. At nag-bishop F4, threat sa queen, nag-queen B7. Pinakapture lang ang Torre? Bakit pinakapture lang? At hindi nag-D6? Gumanon lang, Bigay? Nagpa-quality down si Magnus. Bishop C2, castle, rook B1, queen C7, knight G3 at E6 para walang lundag. Knight E4, takes, at nag-bishop E7. Ayan, kitang-kita po, maliwanag, quality down dito si Magnus. Queen D3, pinilahan ang pawn. G6, persado. Knight D4, A6 para walang lundag ng knight. Knight B3, Knight F7, F4, King G7, King H1, at nag-Knight D6, threat sa bishop. Nag-C5. Ayun, bad move by Alireza. Dapat daw ang tira, Knight D2. Yan lang pala. Para kontrolado B-file. At kung capturein man yan, Knight naman ang pangka-capture dyan. Ayan. Pero ang ginawa, nag-C5, Knight takes E4, Queen takes E4, at nag-Bishop B7. Ayun, napakatalas ng Bishop Ayun ang pagkakataon. Queen E5, pinower sa Queen to Queen. At nag-Rook C8, threat sa Bishop, Rook F4. Ayan, teka muna. Rook F4. Binigay ang pawn? Binigay ang pawn. Bishop D5 muna. Okay? Rook BF1, Bishop takes na. At nag-Rook C1, binalikan ng pin. Nag-Bishop E3. Takes. Grabe, quality down mga kamatsas, Yun nga lang, babagsak yung pawn sa E5. Quality down to. Matindi talaga, Takes. King H6, Rook A7 para mapitas ang pawn, Bishop C4, depensa muna,
At nag-rook B7, bishop D5 ulit, rook B4, bishop C3, rook A4 at nag-E5. Ayun. So bad decision by Magnus. Dapat daw po king G5. Activate the king. Pag kinapture ito, H5. Ayan. So equal pala ito. Kasi quality down eh. Kung ako mag-a-assist dito, parang talagang matindi ang puti dito kasi Tory yan eh. O pero, nag-E5, rook takes A6, nag-E4, knight C1, E3. Aba, maagang panggulo yan. Mas nauna si Magnus manggulo ng paspon. Rook D6, bad move by Alireza. Dapat daw po ay rook A4. Naku po. Sino ba naman ang makakaisip ng rook A4? Parang walang idea eh. Ano ang pupuntahan yan? Matindi talaga. Matindi. Talagang quality daw. Nakakagulo talaga. Rook D6. Tiniret ang bishop. Ayan. Dito mga kamatyas, merong hindi nakita si Alireza na excellent move na ginawa ni Magnus. Sige po. Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes A2. May ganyan na pala. Nasimot ang pawn sa queen side. Yun na nga lang ang pag-asang panggulo eh. May ganyan pala. At nag-knight takes E2. Ayun oh. Binalik na lang. Binalik. O pero, nasa same side naman. One pawn up si Magnus pero tingnan natin. One pawn lang naman yan eh. Knight C1, King G5, Knight D3, Bishop G3, King G1, King G4, King F1, and Bishop C7, Knight F2, check King F4, Knight H3, check King G3, Knight G5. Siyempre, kabayo yan eh. Talagang iba ang lundag niyan. Bishop D8, another strong technique by Magnus. Pakain ang H7. Mamaw talaga sa endgame talaga mamaw. Knight E4, checking F4, Knight C5. Ayan. Teka muna mga kamadyas ha. Oh, sorry. Baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ang H7 pawn? Ano ang laman? Magbi-bishop E7. Trapezoid. Matatrapezoid eh. Walang pupuntahan yan. King G4, King H5, King H6. Aroy, yan sakit. Pag nakuha na yan, then pababagsakin naman next yung pawn. Okay? So, nag-Knight E4, checking F4, Knight C5. Ayan, threatening Knight E6. Nag-Bishop B6, Knight D3, checking G3, Knight E5, and G5. Napakaingat ang mga galawan ni Magnus. Hindi mahuli. Hindi matirahan ng kumbaga hindi mapakumit si Magnus ng mali. Oh, ang likot na ng kabayo. Oh. Ang likot na niyan, ha? Oh. Kinukulit na talaga ni Alireza lahat ng panggugulo eh. Oh, 'di ba? Equal na equal sa evaluation bar. Ayun, nag-Knight H3 check. Si Alireza naman ang tumiknik. Siya naman ang tumiknik. At nag-King E3 lang. Ayan ha, teknikan yan. Kasi pag kinapture po yan, ang natitirang pawn ni Magnus ay rook pawn na papunta sa light square. Bishop dark square ang kay Magnus eh. So, ibig sabihin, tabla yan. Tabla po. Theoretical draw yan. Kahit tanggalin na yan po na yan, tabla yan. Ha? Basic yan. Sa beginner level 1 lesson ko po, tinuro ko na yan eh. Okay, nag-King E3, Knight F2, H5, Knight H3, pinapakain talaga oh. Bishop D6, Knight G5, King D4, Knight H3, King E4, Knight F2 check, King F5, Knight H3, Bishop C7, Knight F2, Bishop B6, Knight H3 ulit, Bishop E3. Ayun. Teka muna. Knight F2, correct pa rin. Matindi rin ang kaalamang in-apply dito ni Alireza sa endgame. King E5. Ayan. Dito po mga kamatyas ha. O bakit naman hindi kinapture yan? Na sa dahilan na, lamang ng isang pawn na. Panalo na sa King and pawn ending yan. Naku po. Hindi yan. Hindi pa rin yan. Kasi pag nag-King E4, magki-King E2 lang. Perfect opposition yan. King D4, King D2. Okay, wala pang sacrifice H4 kasi kakapturein. Pasok pa yan sa rule of square. Habol pa yan, kaya hindi pa pwedeng tumiming ng sacrifice. Ngayon, hanggang King E4 lang yan. Magpapatintero. Patintero lalabas yan. Kasi kung pipilitin na King C4, na sa pag-aakala ng black na magki-King C2 rin, hindi po eh. Diyan pupunta yan. Tabla pa rin naman yan. Pero maliwanag na tabla na. Tabla pa rin naman yan. Pupunta dyan, dito, King F7, capture, and dito. Pag kinapture yan, then King G6. Tabla pa rin naman yan yung ganyang
opposition. King F4, di tatapatan lang. Ayan, konting pag-aaral lang po sa endgame, no? Kaya, hindi kinapture yan. Yun ang advantage ng may advanced knowledge ng king and pawn ending. Alam ang tamang pag-exchange at hindi. So, balik tayo sa nangyari. Kaya nag-king E5 lang dito si Magnus. Knight D3 check, king E4. At nag-knight B4. Ayun. Kitang-kita sa evaluation bar eh. Kitang-kita po mga kamatsas. Dapat pala ang tira dito. Knight B2. Diyan pala ang tamang ikot. O pero syempre, sa ganitong klaseng seconds na lang ang natitira, syempre, kung ano yung ma-reflex mo, yun na lang ang gagawin mo eh. Ngayon, bakit hindi bumalik sa F2? Kasi po iba na to. Talagang kakapture na yan na dapat sa posisyon na to para ma-hold ng puti, siya dapat ang titira eh. Eh kaso wala eh, wala. Tempo up ang black. Sobra ng isang tira black sa ganyang posisyon. Kaya talo yan. Mapipisa po yan sa ayaw at sa gusto niya. Makukuha yung pawn. Okay? Kaya hindi na makabalik si Alireza sa F2 square. Pero dapat pala knight B2 dyan ang ikot. Eh kaso nag-knight B4, nako, delikado yan. Baka di makauwi yan. Bishop C5, good move. Knight C6, naligaw. King D5, naligaw ang knight. Naligaw. Knight D8, ayan, sa pag-asang baka balik ulit, tapos isa-sacrifice uli yung knight doon. O, di ba? Yan ang technique na in-apply kanina, pero tingnan po natin kung makakauwi pa. Ayun, napilitang mag-knight B7. Bakit hindi dito sa F7? Nako, yari yan. King E6, hindi maka-knight G5, may bishop. Pag nag-knight H8, King F6, aray. Long colites. Kulong. O, balik tayo. Kaya dito, ang tira knight B7. Balik tayo sa nangyari. Ayan, knight B7, bishop B4 para di makatakas dyan. Nag-knight D8 ulit. Ay, grabing endgame to. Endgame masterpieces talaga. Oh. Tumempo lang, bishop C3. At na-realize dito ni Alireza na paggagalaw ang kanyang kabayo, eh, lalapitan lang ng king, no? Kaya ginawa niya, ginamit niya yung tempo ng king, king F2. Pero, nag-bishop F6, knight B7. So, dyan na lang may future kasi pag lumapit, may tipong mga takbo-takbo. Pero dito po, ayun, pakiguess nyo ang huling bitaw na tira ni Magnus. Naparesign si Alireza. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. What a brilliant move by Magnus. Bishop D4 check. Resign si Ferrugia. Bakit po? Pupunta yung king, ilagay natin, pagpalagay natin, king E2. Ayan. Magbi-bishop B6. Trap na. Trapezoid ang knight sa B7. Saan pupunta yan? Magki-king C6 na kasi. Long colites. Grabe, no? Isang takbo lang ng knight B4. Kumbaga sa basketball, eh, hindi lang isang hakbang ang late para maabutan pa yung kalaban. 5 hakbang, eh. Ang layo sa king. Nakulong, ayan. So, nakauna na si Magnus. Sa second game ng Rapid, dapat tabla na lang ang kailangan ni Magnus. At si Alireza naman ang kinakailangang magwala para makahabol pa siya sa next Blitz tiebreaker pag na 1-1 niya ang Rapid. Ito po ang kanilang second game Rapid. White si Magnus at ito po ang kanilang randomized base pieces combination. Nag-E4, H6. Ang aga naman, unang tira pa lang, bad move na. Dapat daw po E5. O yan, tapatan lang sa space. Pero nag-H6, D4, Bishop H7, F3, E6, A4. Ayan, para lumuwag sa gilid-gilid. Bishop E7, another bad move na naman. Dapat daw po tira ay A5. O para equalize lang ang space na ginagawa. Pero dahil nag-Bishop E7, good move ang ginawa ni Magnus. Na-realize niya, genius talaga si Magnus, no? O yan, no? Space yan, eh. Maluwag ang galawan ng puti. A6, Knight F2, D5, Knight D2, Knight D7, Knight D3, Knight F6. Umuulan ng bad move si Alireza ngayon. Dapat daw ang tira ay F5 to challenge the E4 pawn. No, para i-challenge. Pero, nag-Knight F6, C4, Knight G6, Bishop A4. Pansinin nyo po ang luwag-luwag ng galawan ni Magnus. Queen D8,
Queen E2. Knight H5, hanap butas-butas. Nag G3 lang. Ayan, para walang mga gulo-gulo. Nag C6, pinagtibay ang D5 at nag Bishop C2. Ano plano nito? Knight F6, capture, capture, Knight E5. Ayun, tapos may paparating na mga Bishop F5, ganon. Knight H8, ang layo naman ng inatrasan. Hinamon ng Bishop to Bishop at tinanggap naman. Kumapture. Kaya pala nag-Knight H8 para depensahan din yung F7. Hinapture, exchange na, and Knight B3. Knight G5, nag-King A2. Ayun, para magro-Rook C1. Pilipit ang tore doon. Pilipit. Nag-Queen E8, Rook C1. At nag-C6. Hindi yata pwede mag-castle eh. Pag nag-castle, hindi ma-castle. Bawal kasi yung lalandingan ng tore. Kasi parang ano to considered real chess, no? Na, kasi considered na castle queenside, lalanding ang king sa C8. Hindi nga pala sa B8. Di ba pag nag-castle queenside po, dito king, dito tore. Kaso pinipigilan talaga ni Magnus eh. Okay, naintindihan ko na. Nag-F6, H4, counter attack. Knight H3, pasok. At dito mga kamatyas, ayan, sige po, pakiguess nyo. Excellent move na binitawan ni world number 1. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen C2. Hindi na inintindi pa ang knight, mas inintindi ni Magnus yung magagawa niyang strong force to attack. Nag-Bishop D6 para maproteksyonan ang C7 square. Tanong, bakit po hindi tinagpas ang knight sa E5? Ano mayroon? Queen C7 check, King A7, Queen B6 check, persado King B8, Bishop E3. Gumanyan lang? Kasi pag Rook A7, Rook C7, may Rook A7. Ayun, may simpleng depensa sa B7. So, ang tira, Bishop E3, medyo malalim nga lang. Malalim. Pero, accurate yan. Kitang-kita na yan na hanggang dulo, panalo puti dyan. Okay? So, Queen C2, nag-Bishop D6 para walang check. Nag-Bishop E3, lalim talaga. Grabe, pamigay talaga yung knight. King E7. Ano na naman? Ano meron dyan? Ba't hindi ma-capture ang knight? D takes E5. Pag nag-Bishop takes E5, Bishop B6. Pag nag-Queen D7 or Queen E7 na lang para walang tempo ng Knight C5. May ganun nga pala. Nasa isip ko lagi, Tore yun eh. Na protected ang back rank eh. Hindi nga pala pwede. Pag nag-Queen D7, may Knight C5 kasi. Lots. Talo talaga. Balik tayo, King A7 ang ginawa, nag-F4. Ayun, nasobrahan naman si Magnus sa pagpapatibay na sacrifice knight na yan. Nag-Rook D8 naman si Alireza na dapat daw po Knight G6. Okay, di pa pwedeng capturein kasi ito dahil na-capturein yan with check. Okay, para maliwanag po. Balik tayo, nag-Rook D8, Knight C5, Queen B5, Queen B3. Ayun, na-blunderacious dito si Magnus. Dapat daw Knight E6, attack the Rook. Pag nag-Rook E8, Knight takes G7, attack the Rook. Pag nag-Rook E7, Knight to F5. Ayun, Rook C7, attack the Queen, then Queen B3. Diyan pa lang. Decisive advantage for White. Pero balik tayo, nag-Queen B3 kagad. Queen takes A5. Sayang naman, dapat daw kinapture yung Knight. Queen takes, capture, Rook takes, capture na yung Knight, F takes. Kasi yung Knight H3 kulong no? Kaya okay lang na one piece down ang puti dito Pero equal na. Okay, equal na. Sayang yun. Queen takes A5, King B1, Queen B5 ulit at kinapture na Knight E6, Rook G8 dinipensahan ang Pawn G7 at nag-Rook H1. Kulong kasi yung Knight. Kaya okay lang na pamigay yung Knight sa E5. King B8, ayan, para makakapture na at wala nang ma-discover check doon. Rook takes, Bishop E7, Rook H1, King C8, Rook C1 checking D7, nag-F5, depensa sa Knight, Bishop D8, and last shot by world number 1, Rook C5, nag-resign si Alireza na 2-0 sa rapid match. Mga kamatyas, grabe talaga.
Nabuhay pa si Magnus. Matindi ang fighting spirit. Nakabawi pa. Tindi, no? Sa iba-ibang player yon, once na maunahan ka sa long game, wala na, halos patay na kumpiyansa. Tapos, tabla na lang sa second game, dito na ipanalong lahat. Grabing nakakabilib na fighting spirit yan. At dahil dyan, makakaharap niya, or nakaharap niya si Abdusatorob, aalamin natin sa next video natin kung anong kaganapan ang nangyari sa kanilang match 1 long game ng Fisher Random. Maraming salamat po at sana po natuto kayo. At sa mga naghahanap po ng ating Kamatsas merchandise, nasa Shopee link lang po natin. Hanapin nyo lang ang Kamatsas Sporting Goods Shop para makapamili po kayo ng ating mga quality products at papadala namin sa inyo door to door sa address na ibibigay nyo. Pwede po nating pirmahan. Depende yon sa inyong mga request. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.